Mga Ginoo at Binibini, lilisan mo na kami. Kung sa gayon, ang kalayaan ay makakamit kung ang isang bayan ay may pagmamahal sa sarili. Yan lang ba ang natutunan mo? Sasaya ka lang ng salapi sa iyong paglalakbay. Mga Ginoo at Binibini, hayaan niyo akong magpaalam na marami pa akong kailangang gampanan. Mga Ginoo at Binibini, para sa Espanya at ng Pilipinas. Sandali lamang, huwag ka munang umalis. Mga ilang oras na lang siguro nandito na si Maria Clara. Sinusundo na siya ni Isabel. Pupunta ako rito bukas. May kailangan lang akong puntahan na hindi kailangang ipagliban. Nakita na ninyo, hindi makatanggap na basitaan ng isang kura. Akalang kung sinong makasta. Ganyan ba ang bunga sa pag-aral sa Europa? Sapagkat ito'y may masamang epekto. Tingnan niyo ang tinyente na yan. Walang modo. Umaalis na lang sa harapan ng kura. Binata, mag-iingat kayo. Mukhang malapit sa inyo ang puso ng aking ama. Maaari niyo bang ikwento ang nangyari sa kanya? Hindi niyo pa rin ba nalalaman? Ano po ba ang nangyari? Alam po ba ninyo? Ang ama mo, siya'y namatay sa bilangguan. Ang ama ko? Namatay? Sa bilangguan? Kilala niyo ba talaga ang ama ko? Oo, si Don Rafael Ibarra, ang iyong ama. Nakakapagtaka lang na hindi niyo pa alam ang nangyari sa kanya. Maaari niyo bang isalaysay sa akin kung bakit siya nakulong? Oo, kwento ko sa iyo. Tara, sumama ka sa akin. Ano ang sinasabi ninyo? Itigil niyo yan! Anong ginagawa mo sa bata? Pwede ba sa ibang lupa na lang tayo magukay? Ano ka ba? Ganyan din sa iba. Mga Ginoo, meron pa ba kayong nakitang isang libingan na may palatandaang malaking cross? Yung may nakaukit na dibuto at may mga bulaklak. Oo, iyon nga. Maaari mo ba kaming dalhin doon? Ano po ba? Sinunog ko na po yun. At bakit mo naman sinunog? Dahil iyon po ang sabi ng kurang malaki. Si Padre Sibayla, minabuti ko na lamang na itapon ang bangkay sa ilog. Isa kayo supang palad! Oh, Pedro, ikaw pala iyan? Ano pa bang inaasahan mo kami? Para sa ating mga anak yan ang hinanda kong pagkain. Anong gusto mong palabasin? Hindi ako kakain? Wala na. Pagdating ng anak natin, pagtabi mo ako ng pira sa sweldo nila.
Kuya, umalis na tayo rito. Natakot na ako. Sa bahay hindi ako natakot at tunay na hindi ako sinasaktan. Sana magkasakit ako para alagaan ako ni mama at hindi ako papabalikin dito sa kumbento. Huwag. Masihirapan tayo kapag magkasakit tayo. Mamamatay si inay sa sama ng loob. At tayo sa gutom. Sabi ng Sakristan Mayor, 2 konselo ang kinuha na katumbas ng 32 piso at wala tayong ipambayad doon at kulang ang sweldo ko. Papatayin daw nila ako kapag hindi ko naibigay ang nawawalang pera. Kuya, kung nasa akin talaga, ibabalik ko iyon. Crispin, hindi ka mag-uwi hanggat hindi mo nilabas ang iyong ninakaw. Hinihintay na kami ng aming ina. Hindi, mamayang alas 10 ka pa makaka-uwi. Ginoo, alas 9 pa lang ay delikado na sa daan. Malayo ang aming lalakbayin patungo sa aming bahay. Itong tatanaan mo, mas mataas ang posisyon ko kaysa sa iyo. Kaya wala kang karapatan na diktahan ako. At ikaw, Crispin, sumama ka sa akin. Kuya, Parang hawang mo na, Ginoo. Sandali lang namin makikita ang aming ina. Kita mo ba yung anak ko? Lumayas ka rito! Ina ng magnanakaw! Hintayin ko pa sa Crispin! Guardia Civil! Kalit ka rin itong babae nito! Huling ka namin! Huwag kang tatakas! Crispin! Crispin! Tubuan ng mga anak ko! Christmas! Maserya! Nasaan na kayo? Christmas! ang mabuting balita ng Panginoon. Iba't may din pa na matapang ng Lord kita sa ibang sandata. Mga kapatid, nararapat lamang din sa buhay ninyo ang mga salita ng Diyos. Dapat ay isinasa ulo na ninyo ang mga banal na kasulatan upang hindi ko na kayo pagsabihan pa. Dapat ninyong pangalagaan ang mga importanteng bagay. Mga kapatid, magsitayo po tayong lahat. Sabay nating awitin ang awit ng Diyos. Ginoong Ibarra, maasahan niyo ang aking tulong. Ang mga kailangan mo ay aking gagawin. At uutusan ko ang aking mga tauhan. Maraming salamat, Alcalde, pero sa ngayon, wala pa akong iutos sa iyo. Ayos lang ba kayo, Ginoong Ibarra? Okay na ako, Alcalde. Huwag mo na ipakulong ang mga tagapangasiwa sapagkat hindi pa natin alam kung sino ang may sala nila.
Padre, Ginoo at Binibini. Pagpatawad niyo ngunit kailangan ko nang umalis. Nagpadala ng telegrama ang Kapitan General na siya'y babalik na. At kailangan ko nang maglinis ng tahanan. Paalam na. O ano ang pinag-uusapan ninyo? Binanggit ni Cristo sa may bara ang mga taong tumulong sa pagpapagawa ng paaralan at arkitektong gumawa ng tahanan. Baliwala sa akin ang mga arkitekto. Tatawa lang ako sa mga taong nagpapagawa at nagserbisyo ng arkitekto. Pinapakita lang nila na sila'y mangmang. Ako lang ang nagplano ng simbahan. Tingnan nyo mga inyo na yan. Natutulang ng kaunti ay masyadong nang mayabang. Hindi dapat karapat-dapat ang mga taong inyo na yan. Kaya napaparusahan ang kanilang mga magulang at namamatay sa bitag. Bawiin mo ang sinabi mo! Hindi masama ang aking ama! Ibarra, wag. Hindi na tama ang iyong ginagawa. Ama, wala akong ganang kumain. Doon muna ho kami ni Sinang. Darating na si Ibarra mo ngayong ikaw. Mga tulisan! Diyos ko! Crisostomo, paano ka? Ako ay tumakas. Pumasok ka at baka Hindi na ako may... magtatagal. Lalo na ngayon hinahanap ako. Subalit, may nabitawan akong pangako sa iyo na kailanman hindi ako mawala sa piling mo. Kaya ngayon na narito ako para manghingi ng pasensya sa mga pangakong hindi ko matupad. Ano ba, Crisostomo? Hindi ka patawaran ng kailangan ko. E pagdarasal ko'y liwanag, isang lagusang masusutan at makataka sa lahat ng ito. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap na tapos na sa atin ang lahat. Pumayo kayo. Mag-iingat ka, Ibarra. Ako'y naniniwalang ikay magbabalik. Walang anumang makakapantay sa pagmamahal ko sa iyo, Maria. Ginoo, mas makakabuti kung magtago na lamang po kayo sa tahanan ng aking pinsan. Dadalhin ko lamang ang iyong mga salapi. Sinasabi mo bang mangingibang bansa ako? Oo, para sa ikabubuti mo at nang makatakas ka sa bayang ito. Elias, pamilya ko ang naging dahilan sa iyong kasawian. Ikaw ang nag-start sa aking buhay. Ngunit, hindi ko hayang ikaw ay mapahamak. Sumama ka sa akin at ituturing kitang kapatid. Subalit alam kong mahal mo ang iyong bayan dahil sa pag-ibig, ligaya at kayamanan. Ngunit sa oras na ito'y mawala. Tiyak na ito'y iyong malilimutan. Ang sakit naman ng mga binibitawan mong mga salita. Gusto ko lamang mamulat ang iyong mga mata, Ginoo. Malaki ang utang na loob ko sa iyo, Elias. Andyan ang mga gwardiya civil. Mag-iingat ka kung sumuwi ba? Salamat, Elias.